Panginoon, liwanagan mo po ang nadidiliman naming puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verses 46 to 52, and I read it for you. They came to Jericho. As he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho, Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, "Jesus, son of David, have mercy on me." Many sternly ordered him to be quiet, but he cried out even more loudly, "Son of David, have mercy on me." Jesus stood still and said, "Call him here." And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he is calling you." So throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Then Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "My teacher, let me see again." Jesus said to him, "Go, your faith has made you well." Immediately, he regained his sight and followed him on the way. Liwanag. Di ho ba't iyan ang ating hinihingi sa Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo po ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay. Kapag hindi po malinaw ang ating paningin sa isang bagay, kung hindi maliwanag ang ating mga desisyon na pinagpipilian, ano nga ba sa dalawang ito? Ano nga ba ang aking gagawin? Kaliwanagan. Ayon po sa Biblia, mababasa natin, Jesus is the light of the world. Ang liwanag ng mundo ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang liwanag na ito ang siyang tatalo sa kadiliman na hatid sa atin ng ating kalaban. Kaya naman, sa mga panahon na tayo po ay nadidiliman, kapag tayo po ay nagugulo, nalilito sa buhay, tayo po ay magdasal at lumapit kay Jesus, ang liwanag at tanglaw ng mundo. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong nabalik ng Panginoong Hesukristo ang liwanag, ang pagkita sa mga mata ng bulag na si Bartimeo. Ang sabi po ni Bartimeo, "Panginoon, or Maestro, nais ko pong makakita." Hindi ho ba't kamukha ni Bartimeo, sinasabi rin po natin ito sa Panginoon. Siguro sa ibang paraan lamang, marahil sa ibang pangusap lamang, pero iisa ang ating panalangin kagaya ni Bartimeo, nais nating makakita. Hindi po tayo mabibigo kapag tayo po ay humingi ng saklolo kay Jesus. Kagaya ni Bartimeo, siya ay nakakitang muli. At ang kanyang pagkakitang muli ay nag-udyok sa kanya upang sundan ang Panginoong Hesukristo. Sabi po ng kahuli-huliyang bahagi ng ating binasang Ebanghelyo, immediately he regained his sight and followed him on the way. Kapag po ninaliwanagan tayo ng Panginoon, kapag ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang ating hinihingi, sana ito po ang magtulak sa atin upang tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya, may liwanag. At kapag tayo ay tumalikod, babalik po tayo sa kadiliman. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, nais po naming maliwanagan sa buhay. Kayo po ang liwanag ng mundo na tatalo sa anumang kadiliman na bumabalot dito. Panginoong Hesukristo, sa mga panahon na hindi po namin alam kung anong aming gagawin at pipiliin sa buhay, maging tanglaw at gabay nawa ka namin araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito
mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.